fire extinguisher. So yun, nagpalit na naman ng taon. Ngayon ay January. So may mga may business dyan, so alam natin ito, isa ito sa mga requirements, maliit man o malaking business. So nire-record dito ng fire department sa ating munisipalidad. So sa pag-renew natin o pagkuha ng license sa ating mga businesses, so nire-record talaga to. So sa amin, so meron kaming license sa work namin. So ayan, nire-record dito for renewal na. So ano ba yung kagandahan nito pag meron tayo? So in case of mga emergency, so meron tayong fire extinguisher na magagamit pag may mga sunog dyan. So malaking bagay ito, malaking tulong sa mga malalaking establishmento, pabrika o sa mga building. So halos may mga kada floor, kada department, so meron talaga mga fire extinguisher na mga nakapisto sa mga designated area. Sa mga working area, so meron talaga, nire-record yan ng fire department. So sa tagal ko na sa experience sa construction, so madalas kasama-sama namin itong fire extinguisher na ito sa mga dati kong mga napasukan na kumpanya sa mga construction. So sa mga working area, lalo na sa mga welding work, fabrication work, so hindi kami nakakapag-start ng trabaho pag hindi nakikita ng safety na meron kaming kasamang fire extinguisher sa mga mahihigpit na mga kumpanya. So napakaganda naman pag nagkaroon nga ng sunog o may nag-umpisang sunog dahil sa trabaho, so ito yung makaka-resolba. Kung baguhan ka pa lang, so hindi ka pa naka-experience na kung paano ito i-operate, so meron namang mga procedure dyan, step by step kung paano siya gawin para hindi ka magkamali. At syempre meron din ito mga tinuturo, mga seminar, lalo na sa mga malalaking kumpanya. Pina-experience talaga kung paano patay ng apoy gamit ang fire extinguisher. Sa profession ng mga electrical, so kasama ito sa mga tinuturo ang fire extinguisher. Dahil siguro sa kalimitan ng mga nangyayaring sunog, ang laging cause o laging result ng mga investigasyon ng mga fire department ay electrical. Ang pinagmumula ng mga sunog kalimitan. Sa ngayon, napapansin ko na rin, so maganda na rin yung mga nakikita ko. Halimbawa dito sa mga bus, sa mga kotse, sa mga simpleng sasakyan, so nire-required na rin yung fire extinguisher, lalo na sa mga bus terminal o mga bus na mga biyaheng malalayo sa mga probinsya. So dati wala ako napapansin, so ngayon nire-required na nila na mayroong fire extinguisher sa mga bus. So nung mga nakaraan nga, so nire-required talaga na hangga't maaari dalawang fire extinguisher sa mga bus na mga bumabiyaheng malalayo, mga probinsya. Isa sa unahan at isa sa likuran. So sana kahit yung mga bahay, so may marami pa rin kasing bahay na walang fire extinguisher. So nagkakaroon lang dun sa may mga merong mga business, so nire-required talaga. So doon sa mga walang business, yung mga hindi kumukuha ng permit,
So, walang mga fire extinguisher. So, napakalaking tulong nito yung mga ganitong fire extinguisher na meron tayo. So, ito kasi may ano rin to, na-expire din. So, 1 year. So, mura lang naman. So, ito kasi nasa 700 pesos lang. So, naka-standby na yan sa bahay natin sa loob ng isang taon. So, na-vlog ko lang ito ngayon dahil pipick upin na ito nung magre-refill nitong fire extinguisher na to. Ngayon ay January 10. So, yan. Mamaya-maya darating na yung magre-refill nito. So, dito kasi sa subdivision namin, so marami dito may mga business, mga tindahan, kung ano-ano. So, pa nagre-renew na ng business permit, so kailangan i-refill itong fire extinguisher. So, yan. Dumating na yung pick up. Pag ano na yung bayad? Pag ano na lang? Pag balik? Swap na po, sir. Swap na? Apo, medyo malayo Oo. po kasi. Okay, sige. So, kala ko, swap na pala. Medyo malayo. Sige, para mabilis bayad. 600. Mura, 600 lang. Mura lang. So, loob ng isang taon, mayroon ka niyan. So, okay na. So, yun. So, kagandahan, swap na pala. So, yung luma, hindi ka na maghihintay ng may swap na sila. So, bagong karga yan. Good for 1 year na naman. So, yun guys. So, napakalaking tulong nito for safety, pang emergency.